Wendell Talibong na isang matandang dragon na po sa pondo por pondo. Kung bakit po natin tinawag na pondo por pondo, sapagkat hindi po kayo makakapag-comment at makakapag-subscribe nang hindi po kayo nagbabayad. Yan Nga isang debater daw ko, no, ng sinasabing mga kaibigan po natin sa Catholic, pero sa tingin ko po ay hindi siya dapat paniwalaan, okay? Sorry to say, hindi siya kapanipaniwala dahil mahilig siyang gumamit ng mga pananalita na wala sa katotohanan. Ito lang po, disclaimer po, ito lang po. Si Mr. Tampered lang po ang aking content, hindi po kasama ang buong Catholic. Kasi nagpapakilala po siya na defender ng Catholic, pero mas nililigaw mo po ang puso't damdamin ng ating mga kaibigan sa Iglesia Katolika. So, dito mga kapatid, napansin ninyo, apektado na talaga ang mga vloggers sa grupo ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Bakit? Una, namimersonal at ginagamit na nila yung tinatawag na fallacy of ad hominem. Yeah? Pero alam nyo ba, ang sabi ng The Revealers, matandang dragon daw ako. Pero kung may background kayo sa tinatawag na psychology, mga kapatid, alam nyo ba kung ano ang ibig sabihin pag sinabing matandang dragon? Alam nyo ba sa psychology yan? Ang matandang dragon, metaphor for power o threat yan. So ang dragon, kahit na sa mga iba't ibang kultura, ito'y sagisag ng lakas, panganib. At kapag sinabi na matandang dragon, maaaring sabihin, may karanasan ka, pero mapanganib ka sa kanila. At hindi lang yan, sa psychological projection, mga kapatid, alam nyo ba, na sa projection, inililipat ng taong nagsalita ang sarili niyang takot o insecurities sa ibang tao sa pamamagitan ng pagsabing matandang dragon. At ito namang isang INC na si Miss Jopina, sa pamamagitan ng pagsagot ko daw, maraming mga Katoliko ang nailigaw ko. Aber, kung talagang maraming Katoliko ang nailigaw ko, magbigay ka ng isa lang na kaanib sa Katoliko na dahil sa pagsagot ko sa maling aral ng Iglesia ni Cristo, sila'y naligaw. Isa lang. Dahil sabi niya, marami. Tatalakayin natin ito at ipagpatuloy natin ang pagsagot, punto por punto, sa argumento ng Iglesia ni Manalo. Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito at inaniyahan natin ang mga suking taga-subaybay sa di pa nakasubscribe sa Factbusters PH, nandyan ang link, mga kapatid, sa baba. At sa pangalawa natin na channel, Pananampalataya at Katwiran, nasa description title ang link. At inaniyahan din natin ang mga suking taga-subaybay, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag ding kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo, mga kapatid. Di man kayo CFD, pero alam nyo, makatulong pa rin kayo sa pagpalaganap sa pananampalataya batay sa ating pagsagot nitong mga argumento nila para kontrahin at para tutulan ang katotohanan na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao sa pamamagitan sa pag-share nito
share ninyo kahit sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. No? I-share ninyo ang videong ito at sa mga kapwa Katoliko, sa mga lay ministers, sa mga katikista, at sa mga kasama nating Katoliko para alam ninyo kung sakali na yung mga ngaral at manggagawa sa Iglesia ni Cristo ay makapunta sa inyong bahay at may mga pagpupulong, alam ninyo paano sagutin ang ganitong mga argumento nila para tutulan na si Kristo ay hindi Diyos. Nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta para sa mga iba't ibang aklat na kailangan natin. Yung mga aklat na ginagamit ng INC na mga lumang aklat na, yung mga aklat na ginagamit ng Seventh-day Adventist at sa mga Muslim na kinakailangan talagang magamit din natin at makuha natin. Nagpapasalamat ako sa mga suporta nila ni Sis Rosa Leopoldo Reyes, Dr. Eric Padilla, si Attorney James Beron, si Bro Merlin Cesario Bansuela, si Engineer Eugene Pigaro Rola, si Mr. and Mrs. Apolinar Angini Mauricio, at si Sis Juicy Bilabay. Maraming salamat po sa inyong suporta. Mga kapatid, ipagpatuloy natin ang ating naunang pagsagot, no, sa mga ministro ni Felix Manalo, pero alam nyo, apektado na yung mga vloggers ng INC. At ikinakalat yung, imagine, kung kayo'y nasa katotohanan, ba't kailangan pa kayong magkalat ng kasinungalingan? Bakit? Balikan natin ang The Revealers sa kaanib ng Iglesia ni Cristo. Wendell Talibong na isang matandang dragon na po sa pondo por pondo. Kung bakit po natin tinawag na yan mga kapatid. Ang tawag nila sa akin ay matandang dragon. Pero kung may background kayo, ulitin ko sa psychology, ang matandang dragon, mga kapatid, ay nangangahulugan na may karanasan ka pero itinuturing ka nilang peligro. Dahil sa ibang mga kultura, ang dragon ay sumisimbolo ng lakas. Sumisimbolo din ng panganib. Pero, ang tawag nila, eto'y tinatawag sa argumento mga kapatid na ad hominem. Bakit ad hominem? At bakit gumagamit sila ng ad hominem? Dahil mahirap sagutin ang argumento, kaya gusto nilang ilihis ang mga nakikinig sa pamamagitan ng personal attack. Ang punto por punto daw ay pundo por pundo. Bakit? pondo por pondo sapagkat hindi po kayo makakapag-comment at makakapag-subscribe nang hindi po kayo nagbabayad. Yan Yan mga kapatid ha. Pundo por bundo daw. Bakit pundo por bundo? Pundo por bundo dahil hindi ka pwedeng mag-comment at hindi ka pwedeng mag-subscribe kung hindi ka magbayad. Ito'y kumakatawan sa iglesia ni Felix Manalo. Napahayag. Ngayon, ang tanong, totoo ba mga kapatid na sa kay Father Darwin punto por punto at dito mismo sa ating channel, di ka pwedeng mag-comment at di ka pwedeng mag-subscribe kung di ka magbayad? Totoo ba ang sinabi nitong kaanib sa iglesia ni Manalo? Ulitin natin. tinawag na pondo por pondo sapagkat hindi po kayo makakapag-comment at makakapag-subscribe nang hindi po kayo nagbabayad. Yan Ang tanong dito, sinubukan kaya niyang mag-comment? Sinubukan kaya niyang mag-subscribe? By the way, bago tayo magpatuloy, sa mga nagkomento diyan,
walang bayad po, free. Ilagay ninyo kung saan kayo ngayon nagsubaybay at nakabase para malaman natin kung saan nakaabot ang videong ito. Imagine, handa silang magpakalat ng kasinungalingan, mga mahal na kapatid, para ilihis ang mahirap sagutin na isyu. Ang punto por punto, ginawa nilang pundo for pundo. Dahil di ka raw makapag-comment at mag-subscribe pag walang bayad. Tama ba? Totoo ba? Comment kayo mga kapatid. At makakapag-subscribe nang hindi po kayo nagbabayad. Yan. Ang tanong dito, sinubukan mo ba na mag-comment? Sinubukan mo bang mag-subscribe? But sabi mong hindi ka maka-comment, ay may mga nag-comment na, free daw. Wala daw silang bayad. Singapore, Europe, ang daming mga nag-comment ngayon. Poblasyon, Talisay, City, Cebu. So daming mga nag-comment ngayon. May bayad ba sila? Mga nag-subscribe. Imagine, paano makakuha ka ng maraming followers kung ang pag-subscribe ay kailangang magbayad ka. So, ibig sabihin, ang pwedeng mag-subscribe, yun lang may pera. Yun ang gusto nilang ipalitaw. Pero, di ba sila natakot na batay sa pahayag na yan, ikinakalat nila ang kasinungalingan. At alam natin kung sino ang ama ng kasinungalingan. Juan 8:44, walang iba ang Diablo. Pakinggan natin muli si Miss Jafina ng ANC. Isang debater daw kuno ng sinasabing mga kaibigan po natin sa Catholic, pero sa tingin ko po ay hindi siya dapat paniwalaan. Okay? Sorry to So sabi ni Jafina, debater, ako ang tinutukoy niya, at dapat hindi daw umano paniwalaan. Sino ngayon ang paniwalaan? Yung mga nagsusuwaga na pahayag tulad ni Shubaldi at mismong si Miss Jafina na pawang mga iglesia ni Cristo. Bakit? Sandali muna. Pakinggan ninyo mamaya. hindi siya kapani-paniwala dahil mahilig siyang gumamit ng mga pananalita na wala sa katotohanan. So, hindi daw kapaniwala dahil mahilig akong gumagamit ng salita na wala sa katotohanan. Pero di naman niya sinabi anong salita na ginagamit ko na wala sa katotohanan. Ano? So yun ay presumption lamang, no? Dahil di nila masagot yung rebuttal natin, nagibang-giba talaga ang argumento nila para tutulan at para kontrahin ang likas na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo na siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Tuloy natin. Ito lang po. Disclaimer po. Ito lang po. Disclaimer lang po. Ito lang po. No, yon. Ako talaga yung pinapakita niya. Mr. Tampered lang po ang aking... Si Mr. Tampered ang tawag nila sa akin, mga kapatid. Pero, sa palagi nilang paggamit ng Mr. Tampered, di nila nakita na sila mismo ang natampered sa siktang tatag lamang ng tao. Di ba? Okay, tuloy natin. Content, hindi po kasama ang buong Catholic. Kasi nagpapakilala po siya na defender ng Catholic, pero mas nililigaw mo po ang puso't damdamin ng ating mga kaibigan sa Iglesia Katolika. Imagine mga kapatid, sa aking pagsagot daw umano, inililigaw ko lang ang mga Katoliko. Maraming nailigaw ko. O kaya nga, challenge natin, sige nga, magbigay kayo ng isa lang pangalan na sa pamamagitan ng pagsubaybay sa ating pagsagot, ay talagang naligaw ko sila.
Sino ngayon ang naligaw? Ha? Oh. Nabasa ko si Aldrin, kaya tinawag kang Mr. Tampered kasi pati Biblia pinalitan mo. Yon ang pinakalat ng INC. Ikita na naman niyo sa debate, di ba? May desisyon. Paano ba palitan yung Biblia? Dahil may nakasulat, pinalitan? Di niyo nakita na mismong ang iglesyang tunay ang pinalitan mismo at niyakap ninyo ang tatag ni Felix Manalo. Yun ang tampered. Ngayon, balikan natin si Miss Japina. Kung sa aking pagsagot, iniligaw ko ang mga Katoliko, di kaya kabaliktaran? Di kaya sa kanyang pagsagot, mismong ang kaanib sa iglesia ni Manalo ang naliligaw? Bakit? Di po ba ang aral ng iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo, si Kristo'y hindi anak ng Diyos? Pero paano pinatunayan ni Miss Japina? Ito po. Ala sa atin ng Diyos anak. Pinakilala ng Diyos anak. Hindi mabasa. Ano yung pinakilala ng Diyos anak? Syempre, Diyos Ama. Nako! Narinig ninyo? Ano daw ang pinakilala ng Diyos anak? Ibig sabihin, tinanggap niya na si Kristo'y Diyos anak. Ala sa atin ng Diyos anak. Pinakilala ng Diyos anak. Hindi mabasa. Ano yung pinakilala ng Diyos anak? Syempre, Diyos Ama. Diyos Ama, kasi anak siya eh. Yan. Ngayon, ano naman ang aral ng Iglesia ni Cristo? Kaugnay sa ating Panginoon Jesucristo. Ala po ng Iglesia ni Cristo, mga mahal po naming mga panauhin, ay batay po sa itinuturo ng Biblia kung ano ang tunay na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo. At ang ating Panginoon Jesucristo ayon po sa itinuturo ng Biblia, siya po ay anak ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Mateo 3:17. Si Kristo po ay ginawang Panginoon. Ang gumawa sa Kanya, ang Diyos. Yan ang mga kapatid, siya ay anak ng Diyos. Hindi Diyos anak, mga kapatid. Yan. Si Shubalde naman. Sabi ni Shubalde, siya ay anak ng Diyos. Hindi siya Diyos anak. Naalala ko yung sabi ni Shubalde na kailangan pa daw akong mag-research. Wag ako, Mr. Talibong, iba na lang. Hindi mo ako maloloko sa mga ganyan. Mukhang kailangan pa ata ni Wendell talaga mag-research, no? Yan. Mukhang kailangan pa yata ni Wendell mag-research. Ngayon, balikan natin. Ano ang aral ng INC? At iyan din ang sinabi ni Shubalde na isang INC. Diyos anak, hindi anak ng Diyos. Ito. Ala po ng Iglesia ni Cristo, mga mahal po naming mga panauhin, ay batay po sa itinuturo ng Biblia kung ano ang tunay na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo. At ang ating Panginoon Jesucristo ayon po sa itinuturo ng Biblia, siya po ay anak ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Mateo 3:17. Si Kristo po ay ginawang Panginoon. Ang gumawa sa Kanya, ang Diyos. Yan ang mga kapatid, siya ay anak ng Diyos. Hindi Diyos anak, mga kapatid. Yan. Anak ng Diyos, hindi Diyos anak. Pero ang tanong, ginagamit ninyo na salin ito, ang salita ng buhay. Di ba ninyo na-research sa Juan 1:18 ang salita ng buhay na ang mabasa? Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, pinakilala siya sa atin ng Diyos anak. Kahit nga si Japina, anong sabi niya? Ala sa atin ng Diyos anak. Pinakilala ng Diyos anak. Hindi mabasa. Ano yung pinakilala ng Diyos anak? Syempre, Diyos Ama. No, so, sino ngayon ang walang research dito? Kung ating tutuusin mga kapatid, yung pahayag nila, lilitaw ang pagsusuwagan nitong
kapwang mga Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo. Kaya nga, nang rumisbak si Miss Japena, abay, ito na, tinatawag na ad hominem. Masasabi pong ito'y kabobohan. Parang tanga lang po, mawalang galang na po sa salita ko ha, bilang isang tao. Paano ko ba masasabi ito na hindi ko may iwasang magsabing parang tanga lang? Diba? Parang tanga lang. Yan. Kung mapansin ninyo, pag itong mga vloggers ng INC ay sasagot, maliban sa ad hominem mga kapatid, na ginagamit nila yung pagpakalat pa ng kasinungalingan. Imagine, lahat alam nila na pag mag-comment ka at mag-subscribe, walang bayad. Pero bakit ikinakalat nitong taga The Revealers na pag mag-subscribe ka at mag-comment, may bayad? Balikan natin ang ad hominem nila. Yung ad hominem, bakit gumagamit sila ng ad hominem? Ang rason, mga kapatid, para ma-distract yung mga nakikinig sa kanila. Ang ad hominem po, mga kapatid, ay isang epektibong paraan upang ilihis ang usapan. Ibig sabihin, gawin nilang emosyonal ang diskusyon. Kaya aatakihin nila yung pagkatao, aatakihin nila ang kredibilidad ng kanilang kalaban, kahit walang kinalaman sa teksto. Yon ang style at tatak Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. Pero, ipanalangin natin sila mga kapatid. No? Panalangin natin sila dahil sila'y biktima lamang. No, alam niyo naman, biktima lang. Kaya ang tawag niyan, kung si Michael Sandoval pa na ministro, brainwash. Alam niyo, madaling makilala yung brainwash eh. Pag sinabi pong brainwash, sarado ang isip, yung maling ginagawa nung kanyang tagapangaral o mangangaral, hindi niya makita. Yan ang brainwash pala. Yung maring aral, di daw makita. Kaya huwag kayong brainwash. Huwag kayong magalit. Sa ating pagsagot dito, inilahad lang natin ang mga talata at ang mga argumento na nagpapatunay na ang interpretasyon mula pa ni Felix Manalo at ipinangaral ngayon ng mga ministro ni Felix Manalo ay talagang sagad sa kamalian. Bakit? Ipagpatuloy natin Ipagpatuloy natin dahil mahaba yung video. Sinagot natin punto por punto. Mapatutunayan daw ba talagang si Kristo ay tao batay sa Biblia? Ito mga kapatid ay nasagot na natin. Sa hindi pa, ngayon lang nakapasok at gusto talagang malaman kung paano at ano ang sagot. Nung ginamit nila 8:40 sa Juan na ang ating Panginoon Kristo'y nagsabing siya ay tao. Therefore, ang konklusyon, si Kristo ay hindi Diyos. Dahil ginamit nilang Ezekiel, ginamit nilang Osias, na ang Diyos ay hindi tao. At dahil ang Diyos ay hindi tao, si Kristo'y umaamin na siya ay tao, therefore, yun daw ang batayan na si Kristo ay hindi Diyos. Mali! Bakit? Sinagot natin yan. Nasa ibang video na, pwede ninyong bisitahin. Dahil si Kristo both human and divine. Tunay na Diyos at tunay na tao. Sa argumento naman nila, ibig ba sabihin na kung si Kristo ay Diyos at siya ay nagpatunay sa Juan 17:1-3 na ang Ama ay kaisa-isang Diyos. Ibig po ba sabihin, dalawa na ang Diyos? Hindi. Nanatiling iisang Diyos. Dahil ang ating Panginoon Jesucristo, hindi ibang Diyos sa Ama.
Kaya nga sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ako, Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Hindi sinabi, ako at ang Ama ay dalawa na. Okay. Tuloy natin mga kapatid yung video pahayag nila na di pa natin nabigyang reaksyon. Sa Bibliang Ingles, halimbawa, dito po sa Biblia, kung tawagin ay Knox, Bago dyan. Di pa natin yan na bigyan ng komentaryo mga kapatid. Meron pang pahayag siya na di pa natin nabigyan ito. Diyos, hindi tao, payag ba siya? Yung pag hindi, payag. Sagot kayo. Hindi. Hindi. Ang sabi ng Diyos, ako'y Diyos, hindi tao. Eh yung tao, sabi ng Diyos, ikaw ay tao, hindi Diyos. Anong sabi ni Kristo? Ako'y tao na nagsasabi ng katotohanan ng narinig ko sa Diyos. Yun ang katibayan. Isa sa mga katibayan na hindi po si Kristo ang tunay na Diyos. O yan, isa daw sa katibayan na ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos. Isa lang, umano, sa katibayan. Dahil sabi ng Diyos, ikaw tao, hindi Diyos. At sabi naman umano ng ating Panginoong Jesucristo, ako'y tao. Kaya, yun ang katibayan, isa sa katibayan na ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos. Tama ba? Mali. Bakit mali? Bakit hindi totoo? Dahil, nang sinabi ng Diyos, ikaw ay tao. At sinabi ni Jesus, ako ay tao. Ay patunay ba yan na ang ating Panginoon Hesus hindi Diyos? Hindi, dahil sa Biblia mismo, ang Biblia nagtuturo kung ano ang ating Panginoon Jesucristo. Una, siya ay tao ayon sa kalagayan, tinatawag na incarnation. Si Jesus ay Diyos ayon sa likas, divine nature. At nauna natin niyang sinagot, mga kapatid, para maunawaan din ninyo, pwede ninyong bisitahin ang iba pa mga video na tinatalakay natin. So, parehong totoo, hindi salungat. Dahil ang tunay na doktrina, ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. So, totoo na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Juan 8:40, ako ay tao. Tama yan. Di tutol ang simbahang Katoliko niyan. Pero may sinabi ba ang ating Panginoong Hesus na ako'y hindi Diyos? Wala namang mabasa diyan, di ba? Kumo pinagtagpi-tagpi nila ang talata sa Ezekiel, Osias, Juan 8:40, ang konklusyon nila, ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi na Diyos. Kung pipiliin lang ang isang talata, mga kapatid, yung 8:40 ng Juan, ako ay tao. At tatanggalin yung iba. Iwasan na. Yung pagbasa sa iba. Abay, lilitaw na ang ating Panginoon Jesucristo ay tao sa likas na kalagayan, hindi Diyos. Pero, tingnan natin sa Biblia, maliban na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, ako'y tao, hindi niya sinabi, ako'y tao lang. Di ba? Nag-angkin siya ng pag-iiral. Paano niyan ipaliwanag? Nag-angkin siya ng pag-iiral bago pa likhain ang lahat. Asan mabasa? Di po ba nabasa yan? Ginamit nila Juan 8:40. Tingnan niyo ang Juan Kapitulo 8:58. Di ba sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Bago pa si Abraham, ako'y ako. I am. Ego eimi in Greek. Ang tanong, yun po bang ako ay ako, ego eimi, I am, reperado lang ba yan sa tao lang? Ito ay insaktong pangalan ng Diyos sa Exodo Kapitulo 3, versikulo 14, sa Tetragrammaton, Yod, He, Waw, He, I am who am. So, mga kapatid,
huwag nating kalimutan na ang tunay na aral ng Kristyanismo, tunay na Iglesia ni Cristo, ang Simbahang Katoliko, nagkatawang tao ang anak ng Diyos. Inilihis nila. So, na nagkatawang tao ang anak ng Diyos, of course, dual nature siya, both human and divine. Kaya sinabi ng ating Panginoong Hesus, San Juan 10:30, Ako at ang Ama ay iisa. Hindi yan kontrahan, mga kapatid. Hindi kontrahan. Ako at ang Ama ay iisa. Sa Grego, iisang esensya, iisang kalikasan. Kaya nga ginamit ang hin at gamitin natin ang iba't ibang salin din na ginamit ng mga ministro. At dahil sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, ako at ang Ama ay iisa. Alam, sa Biblia, alam nila sa mga hindi tumatanggap na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ang kanilang tinatanggap, tunay na tao, hindi Diyos. Di ba? Pero diyan sa Biblia, tandaan natin, mismo ang ating Panginoong Jesucristo, tinatanggap niya na sinasamba siya. Sinasamba siya. Ang tandaan natin sa Biblia, ha? Tingnan niyo ang Gawa Kapitulo 10, 25-26, Apokalipsis Kapitulo 19, versikulo 10. Makita natin, kahit ang mga propeta, kahit ang mga anghel, tumatanggi sila na sambahin. Si San Pedro, tumatanggi siya na sambahin. Ang anghel sa Apokalipsis 19:10, tumatanggi siya na sambahin. Si Jesus, tinatanggap niya ang pagsamba. Halimbawa, yung mga matalino sa sinaguga. Mateo Kapitulo 14, versikulo 33. Si Maria Magdalena. Sa San Mateo Kapitulo 20-28. Mga alagad niya, sumamba niya. San Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. So, siya ay may kapangyarihang eksklusibo sa Diyos mismo, ang ating Panginoon Jesucristo. Bakit? Tingnan niyo ang Marcos Kapitulo 2:5-7. Nagpatawad siya ng kasalanan. Tingnan niyo ang San Juan 5:21. Nagbigay ng buhay ang ating Panginoong Hesus. Tingnan niyo ang San Mateo Kapitulo 5:22. Hahatol sa lahat ng tao sa huling araw. Walang tao o anghel ang may ganyan na kapangyarihan, mga kapatid, kapangyarihan ng Diyos. Yun. Sa Iglesia ni Cristo, para sa kanila, hindi tama na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos. Para sa kanila, si Kristo ay hindi Diyos. Siya ay taong itinatalaga ng Diyos. Gamit nila yung Gawa Kapitulo 2:22. May sagot na tayo dyan. Pwede niyong bisitahin sa isang video natin na uploaded na. Mga mahal na kapatid. Okay. So, hindi nila matanggap, iniwasan talaga at pinilit nilang pinipilipit na sa Biblia, kung ano ba talaga ang mabasa sa Biblia kaugnay sa ating Panginoon Jesucristo. Kapag binasa natin ang Biblia at di lang pinipili natin ang mga nabasa sa kasulatan, may mga talata talaga sa Biblia na nagsasabing ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos. Malinaw naman yan sa Juan 1:1. Ang verbo ay Diyos, ang verbo ay kasama ng Diyos. Juan 1:14, at ang verbo ay nagkatawang tao. Juan Kapitulo 20-28, malinaw yan, deklarasyon ng pananampalataya, Panginoon ko at Diyos ko.
Tito Kapitulo 2, versikulo 13, dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. At di lang yan, ang Ama mismo nagpakilala, Hebreo 1:8. Ang trono, ang sabi ng Diyos Ama sa kanyang anak, ang trono mo, O Diyos. Oh, napakalinaw yan. So kaya, may mga talata, mga kapatid, na mabasa natin na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos. May mga talata naman nagsasabi na ang ating Panginoon Jesucristo ay tao, tulad sa ginamit nila Juan Kapitulo 8:40, Unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5, Gawa Kapitulo 2, versikulo 22. Ibig sabihin, ipinapakita sa banal na kasulatan, mga kapatid, ang dalawang katangian ng ating Panginoon Jesucristo. Na ang ating Panginoon Jesucristo, siya ay tunay na Diyos, divine nature. Siya ay tunay na tao, human nature. Ito ang dahilan kung bakit nabuo ang doktrina ng simbahang Katoliko na tinatawag na pagkakatawang tao o incarnation, mga kapatid. Okay. Ayaw naman ni Arnel Tumanan, payag ba daw umano na ang Diyos, maliban na siya ay Diyos, tao pa? Hindi siya payag ah. Ang tanong, yung bang sabi niyang ako'y Diyos, hindi tao, payag ba siya? Yung bang hindi payag? Sagot kayo. Hindi po. Hindi. Ang sabi ng Diyos, ako'y Diyos, hindi tao. Yung tao, sabi ng Diyos, ikaw ay tao, hindi Diyos. Anong sabi ni Kristo? Ako'y tao na nagsasabi ng katotohanan narinig ko sa Diyos. Yun ang katibayan. Isa sa mga katibayan. Yan. So, hindi payag daw ang Diyos na siya ay Diyos, pero tao pa. Pero alam nyo, sa pananaw ng mga tunay na Kristiyano, naniniwala talaga na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Bakit? Walang limitasyon ang pagka-Diyos kung basahin natin ang Lucas Kapitulo 1, versikulo 37, mga kapatid. Ang Diyos ay walang limitasyon. At tandaan natin, may hula kahit sa lumang tipan na ang Mesiyas ay Diyos at tatawaging, itong Mesiyas na Diyos, magiging tao. Di ba nila na yan nabasa sa Isaias? Tingnan niyo, mga kapatid. Isaias 9:6. Oh. Siya ay tinatawag na Diyos. Kaya nga, nabasa natin Juan Kapitulo 1, versikulo 1, ang verbo ay Diyos, ang verbo ay kasama ng Diyos, at sa Juan 1:14, ang verbo ay nagkatawang tao. Kaya, tingnan niyo ang Unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Sino ba yung Diyos na nahayag sa laman? Malinaw naman yan. Unang Timoteo Kapitulo 3, 16. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Hindi dalawang Diyos ang paniniwala na ito, mga kapatid. Kung ang Diyos ay nahayag sa laman, hindi ito dalawang Diyos. Isa pa rin ang Diyos. Pero ang anak ay nagkatawang tao. Hindi ito Diyos plus tao, kundi Diyos na nagpakumbaba at nagkaroon ng katawang tao. Yon ang mabasa natin sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 7. Para sa kanila, hindi ito Diyos at tao, mga kapatid. Para sa kanila, hindi pwede ang Diyos magkatawang tao. Wala daw mabasa sa Biblia. Wala ba? Merong mabasa sa Biblia. Iniwasan lang ninyo. Pinipili lang ninyo. Bakit? Kontra kasi sa doktrina at aral ninyo. O, wag niyong pipiliin lang. Mga kapatid, di ba? Okay. Tuloy natin, mga kapatid.
ang pagsagot nitong kanilang argumento. Na hindi po si Kristo ang tunay na Diyos. Ngayon, doon sa tanong na yun, meron pang nais na liwanagin si Leonardo Rocco. Ang sabi niya kasi, kapatid na Joel, sa tanong, paano yung patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos? Doon pa lang sa kalagayan, pag binasa mo sa Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. Kanina, binasa natin, 8:40, si Kristo ay tao. Pero, bukod doon, babasahin ko po sa inyo itong talata. Katunayang hindi magkapantay. 14:28 po ng Juan. Isulat po ninyo, baka may... Bago yang 14:28 ng Juan, puntahan muna natin yung unang binanggit niya. Ano na talata? Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. Joel, sa tanong, paano yung patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos? Doon pa lang sa kalagayan, pag binasa mo sa Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. Kanina, binasa natin, 8:40. So, bago ituloy mga kapatid, dito muna tayo sa argumento nila na hindi maari na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos dahil sa Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Ang tanong dito, sapat na bang batayan ang Juan Kapitulo 4:24 para patunayan na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos? Hindi ito sapat na batayan at hindi ito sapat na katibayan. Juan 4:24 na binanggit ni Mr. Arnel Tumanan para patunayan na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos. Kahit mabasa sa Juan 4:24 na ang Diyos ay Espiritu. Bakit mga kapatid? Dahil ba mabasa ng ating Panginoon Jesucristo umaamin na siya ay tao at Juan 4:24 mabasa na ang Diyos Espiritu, therefore ang ating Panginoon Jesucristo konklusyon na hindi siya Diyos? Ano ba ang ibig sabihin ng ang Diyos ay Espiritu na binanggit ni Mr. Arnel Tumanan sa Juan 4:24? Mga kapatid, kung pag-aaralan nating mabuti, sa Juan 4:24 tinutukoy ni Jesus ang likas na kalikasan ng Ama, na ang Ama ay Espiritu at nais ang pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi sinasabi ng talata sa Juan 4:24 na lahat ng Diyos ay Espiritu o lahat ng Espiritu ay Diyos. Dahil ang mga anghel, Espiritu din sila pero di sila Diyos. Kahit nga ang Diablo, Espiritu pero hindi Diyos. Pero hindi binanggit na lahat na Espiritu ay Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos, totoo, ang Diyos ay Espiritu. Ang tanong, sinabi ba diyan na dahil ang Diyos Espiritu, kaya bawal magkatawang tao? Dahil ang Diyos Espiritu, bawal maging tao? Ang Diyos Espiritu, kaya hindi maaring magkatawang tao? Meron ba? Binanggit ba diyan? Hindi iyon ang argumento ng Biblia, mga kapatid. Ayon mismo sa banal na kasulatan, ang Diyos ay may kakayahang magpakita sa anyong tao. Di ba nila alam yan? Maraming busy sa lumang tipan na ang Diyos ay nagpakita sa anyong tao, sa pisikal na anyo. Asan yan mabasa? Kahit siya Espiritu, nagpakita siya sa pisikal na anyo. Tingnan niyo ang Genesis Kapitulo 18, versikulo 19. Di ba? Si Yahweh nagpakita kay Abraham bilang isang lalaki. Kumain pa ng pagkain. Exodo Kapitulo 24, versikulo 9 hanggang 11. Nagpakita siya ni na Moises at ng mga 70 matatanda ng Diyos. Ang punto dito, mga kapatid, ang punto dito, hindi limitado ang Diyos.
ang pagiging espiritu ay hindi hadlang sa kaniyang pagpakita o pagkatawang tao. Ang pagiging tao ng ating Panginoon Jesucristo, kung tingnan natin sa Biblia, dahil nagpapakumbaba siya, dahil, tingnan nyo ang Pilipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 7. Napakalinaw yan. Okay, punta na tayo sa argumento ni Arnel Tumanan sa Juan 14:28 ba yun? Balikan natin. Si Kristo ay tao. Pero bukod doon, babasahin ko po sa inyo itong talata. Katunayang hindi magkapantay. 14:28 po ng Juan. So mag-ingat kayo dito ha, sa kanilang interpretasyon gamit ang 14:28 ng Juan. Isulat po ninyo, baka may Biblia po kayo sa inyong tahanan. Sige, isulat ninyo. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama, ang Diyos, ay lalong dakila kaysa akin. Pantay ba? Sabi ni Kristo ang Ama, ang Diyos, lalong dakila kaysa akin. At dito mga kapatid, gumagamit pa siya ng iba't ibang salin ng Biblia. Pero, butatan naman pagsagutin natin. Bakit? Ngayon, balikan muna natin yung Juan 14:28. Kadalasan ginagamit ito ng mga kapatid natin sa INC na argumento. Kung Diyos si Jesus, bakit sinabi niya sa Juan Kapitulo 14, versikulo 28, ang Ama ay higit sa Kanya? Di sila kapantay. Inaamin niya yan, na ang Ama ay higit sa Kanya. Wala tayong tutol sa pag-amin niya. Pero hindi ibig sabihin, hindi Diyos ang ating Panginoon Jesucristo. Sinabi ito ni Jesus dahil mas mababa ang kanyang likas, ang kanyang nature kaysa Ama. Mas mababa ang kanyang pagkatao kaysa Ama. So, nang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na ang Ama ay higit sa akin, hindi dahil mas mababa ang kanyang likas, ang kanyang pagka-Diyos kaysa Ama, kundi dahil siya ay nasa kalagayan na pagiging taong nagpakababa. Yun ang mabasa natin sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8. Iba ang pagka-Diyos, nature. Ulitin ko iba ang pagka-Diyos, nature, likas. Iba ang papel. Iba ang tungkulin na tinanggap niya bilang taong isinugo ng Ama. Kaya nga, silipin natin ang Pilipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8, ito mabasa. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang mananatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, ulitin ko at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Nako, napakalinaw mga kapatid. Mas malinaw pa sa sikat na araw. Iniiwasan ba nila ito? Iniiwasan ba nila ang naturang pahayag? So, ang pahayag ay tungkol sa posisyon at hindi sa likas na kalagayan. Sa Juan Kapitulo 14, versikulo 28,
kinausap ng ating Panginoon Jesucristo ang mga alagad bago ang kaniyang paghihirap. Siya ay nasa estado ng pagpapakababa. Ang tawag sa Greek, kinosis. Kaya nga, nabasa natin sa Biblia, napakalinaw yan. Iwasan ba ninyo yung mabasa sa Biblia? Ulitin natin ang mabasa. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Ulitin ko. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang mananatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa cross. Oh. Ang problema lang, kung pinipili lang ang mabasa sa Biblia. So, batay sa talata natin ginagamit mga kapatid, ibig sabihin, si Jesus ay tunay na Diyos sa kanyang likas. Ngunit pansamantala, siya ay nagpakababa sa tungkulin upang maging masunurin na tao. Kaya ang Ama ay higit sa kanya sa panahon ng kaniyang misyon bilang sugo at tagapagligtas. Si Jesus ay may dalawang katayuan kung pag-aralan natin sa Biblia. Kung ating babasahin at di lang pipiliin. Yung dalawang katayuan niya sa kanyang pagka-Diyos, kapantay siya sa Ama. Napakalinaw yan sa Juan 10:30. Ako at ang Ama'y iisa. At maraming talata sa Biblia nagsasabi na ang salita, isa lang yan, salita ay Diyos. Juan 1:1, Juan 1:14. Kaya, sinabi ng ating Panginoon Jesucristo kung siya ay tao lang, Juan 17:5, bago pa nagkaroon ng mundo, kasama na siya sa Ama. Juan Kapitulo 17:5. Kaya, malinaw, ang aral ng ating Panginoon Jesucristo 10:30 sa Juan, ako at ang Ama iisa, may deklarasyon ng pananampalataya. Si Santo Tomas sa Juan Kapitulo 20:28, ako, sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Ano daw? Panginoon ko at Diyos ko. Anong palusot sa ANC dyan? Nagulat lang si Tomas. So sa kaniyang pagkatao, mga kapatid, ang ating Panginoon Jesucristo sa kaniyang pagiging tao, dual nature siya, masunurin siya sa Ama. Bilang tao, sabi sa Biblia, Juan 5:30, sinugo siya ng Ama. Siya ay naging masunurin hanggang sa kamatayan, kahit pa sa cross. Filipos Kapitulo 2, versikulo 8. At sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 52, siya ay lumago. Siya ay lumago. Saan? Sa karunungan. So bilang tao, natural na mas mataas ang Ama dahil siya ang pinagmulan. Siya ang nagsugo. Hindi sinasabi sa talata, mga kapatid, na hindi Diyos ang ating Panginoon Jesucristo. Kung ang Juan Kapitulo 14, versikulo 28, patunay na hindi Diyos ang ating Panginoon Jesucristo, kailangan nilang sagutin ito. At kailangan ninyong itanong sa kanila na hindi maniniwala na ang ating Panginoon Jesucristo may likas na kalagayan, na Diyos hindi ibang Diyos sa Ama, kundi Diyos kaisa sa pagiging tunay na Diyos sa Ama. Ano yung tanong? Una, kung di nila matanggap na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos, bakit siya ay tinatawag na Diyos mismo sa mga alagad? Juan Kapitulo 20:28, Panginoon ko at Diyos ko.
Pangalawa, bakit siya may kaluwalhatiang kasama ng Ama bago pa lalangin ang mundo? Juan Kapitulo 17, versikulo 5. Pangatlo, bakit siya may kapangyarihan na magpatawad ng mga makasalanan na Diyos lamang ang may kapangyarihan sa pagpatawad? Pangapat, bakit siya tinatawag na Panginoon ng Sabat? Yan ay titulo ng Diyos sa lumang tipan. Kaya mga mahal na kapatid, ang ating Panginoon Jesucristo bilang tao ay mas mababa sa Ama. Pero ang ating Panginoon Jesucristo bilang Diyos ay kapantay sa Ama. Juan 5:18, Juan 10:30, anong sabi? I and the Father are one. Bakit ginamit natin to? Dahil may ginamit silang iba't ibang salin. Ito. Alam po nyo, pag binasa po natin yan sa Bibliang English, halimbawa, dito po sa Biblia, kung tawagin ay Knox version, babasahin ko po yung Juan 14:28, John 14:28. You have heard me say that I am going away and coming back to you. If you really love me, you would be glad to hear that I am on my way to my Father. My Father has greater power than I. Ang Ama, may higit, mas makapangyarihan kaysa sa akin. Pantay ba yun? Yan. Ang ginamit niya, New American Bible. Pero, sa New American Bible, sabi niya, kapantay ba yan? Ano itong New American Bible? John 10:30. The Father and I are one. Ano yon? Hindi lang yan. May amplified version pa silang ginamit. O isipin po ninyo, puntahan pa po natin ang ibang salin ng Biblia. Dito po sa The Amplified Bible. English din po, babasahin ko sa inyo. Ito po ang sabi. You heard me tell you, I am going away and I'm coming back to you. If you really love me, you would have been glad. Because I am going to the Father, for the Father is greater and mightier than I am. Yan, ang ginamit nila, amplified, para patunayang hindi Diyos ang ating Panginoong Hesukristo, hindi kapantay ng Ama. Pero, kung tingnan natin ang Amplified Bible na ginagamit nila, Juan 10:30, I and the Father are one in essence and nature. So, kaya dito mga kapatid, makita natin na kahit pa ginagamit nila ang iba't ibang salin, pinipili lang nila. Pinipili lang nila. Kaya, yung Juan 14:28, hindi ginagamit ni Jesus ang Juan 14:28 upang ituro na siya ay hindi Diyos. Bagkus, ipinakilala niya sa mga apostol na siya ay nasa misyon sa lupa bilang tao. Siya ay nasa posisyong mas mababa kaysa Ama, pero hindi mas mababa sa kalikasan bilang Diyos. Nature, likas kalikasan, siya ay Diyos. Posisyon sa lupa, nagpakababa at masunurin sa Ama. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kaya para sa mga meron pang nanatiling di pa natin nasagot, pero sasagutin natin ito punto por punto. Kaya ang pakiusap natin sa mga nadala sa INC, huwag kayong brainwash. Makinig kayo, pag-aralan ninyo, ikumpara ninyo sa sinabi ng ministro. Dahil kapag
pumikit na talaga kayo, batay lang sa aral, tanggapin ninyo kahit mali, ang tawag ayon kay Arnel Tumanan, brainwash yan. Alam niyo, madaling... Mapatutunayan daw ba talagang si Kristo ay tao? Batay sa Biblia. Hindi si Arnel Tumanan, si Michael Sandoval pala ito. Alam niyo, madaling makilala yung brainwash eh. Pag sinabi pong brainwash, sarado ang isip, yung maling ginagawa nung kanyang tagapangaral o mangangaral, hindi niya makita. Yon ang brainwash. Kaya sana, yung mga na-brainwash, na kahit mali ang aral at pinaniniwalang tama, ating ipagdasal. Nasa gabay ng banal na espiritu, sila'y makita at mayakap nila ang katotohanan. Dahil ayon sa ating Panginoong Heso Kristo, 17:17 ng San Juan, Sanctifica ius in veritate, sermo tuos veritatis est. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod, Brother Wendell Talibong.